Este News, ang katatapuran ng paglikong ng mga sumo. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga kadauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Ini ang mga notisya nga nahikayhan Este News, Martes, Pebrero 4. Mga laray uluhan, ito naton mga sumat, groundbreaking han Borongan Bypass Road, ginbuhat kangina. Samtang ginmo-monitor hiton Department of Health Region 8, iton mga posible nga infected hiton NCOV, ngan iginposton han Department of Education, iton palarong pambansa nga nakaschedule yan nga Abril. Masobrahin mil nga mga negosyo ang naka-renew han ira mga permits, dida inihang ginbuhat nga one-stop shop han City Government of Borongan. May report ni Jovelyn Celada. One-stop shop nga kinatuig nga ginbubuhat sa City Hall ha syudad hiton Borongan nga nagtapos naman han Enero 22, 2020. Iniin man nilang puson nga gindumara ha pangunguna iton business permit nga licensing office kabuligan magdurudilay nga mga departamento, inin assessor's office, treasurer's office, zoning office, city environment and natural resources office, city health office, engineering office, Philippine National Police and Bureau of Fire Protection. Ang BPLO ay nakapagserbihin umabot 1,456 nga magdurodilain nga mga negosyo nga nakapag-renew nga nakapagpahimon permit nga ang kantidad naman nga nakuha nga tinatawag nga business tax in umabot hin 22,414,400 pesos hapag kaya nga first quarter hitong tuig 2020. Sumala naman kan Cheney Ibarbia, BPLO head, ang nakuha nga business tax san panlisensya o panhimoy permit indiri pa kumpleto agi nga iba nga mga gudtiyay o dagko nga mga negosyante inwara pay panmarayad para hiton bag-o nga permit. Dugang paniya ini kanalilipay nira nga naging maupay ang resulta han 20 ka adlaw nga ira pagbuhatan business one-stop shop agi nga nasunod nira ang mga pitad didahan balaod nga RA 11032. Para naman masigurado iton mga waray papagpa-renewin mga permit ngan pagparehistro in magkakamay-ada hira tax mapping yan ang abulan ngan dungan gihapiton inspection iton Bureau of Fire Protection, Sanitary, DTI, Building Official ngan damo pa nga iba nga kaupod iton business related regulation para masigurado iton kaligtasan iton usa nga negosyo. Tikang didiya syudad iton Borongan, Jovelyn Celada, Eastern Summer News Service. Pinangunahan naman ang mga hagtaas nga opisyalis itong probinsya ang groundbreaking para itong Borongan Bypass Road nga ginlalauman makakabulig para mapadukwag itong ekonomiya ngan panginabuhi labi na itong mga Boronganon. Adin report. Ginbuhat kangina ang groundbreaking ang time capsule laying para hiton aabrihan nga Borongan Bypass Road. Pinangunahan ni Congresswoman Maria Fe Abunda, Governor Ben Ivardone, Vice Governor Maricar Gutisan, ngan mga hagtaas nga opisyal ang ginbuhat nga seremonya dito ha barangay Maypangdan kundiin magtitikang ini nga proyekto. Usa nga katumanan hin maihan nga hingyap, sumalakan Congresswoman Abunda, Mayor Palahiya, inupna niya ini nga kalsada. Pangarap ko. Miyan ang pagtikang ng millennium under Secretary Singson, kaupod ko pa himamida baris bilang amon aton planning officer ang City Government of Borongan. Ginaroan kami ni Secretary Singson kung ano iton maupay paghuwatan din ng siyudad ng Borongan. Diretso po ang hina-hinaan ko ang kamag-ada kita diversion road. Kay maaram na diniha atin ha Borongan, matudtubla kita didiha norte, didaha bugas nga didi naman ha sur, tubtubla ha kamada. Tipakain pa man kita it mga Boronganan, it aton printe amoy Pasipiko. So ngading tipaatras kita nga tanan. Sanglit kasi ko mga Boronganan, ini nga hingyap natuman na. Natuman na danang Ini nga bypass road in may ada kahalabaon nga 16 kilometros ngan maagi didahin damo nga mga barangays tikang hamay pangdan ti pakadto haluksuon. Para hiton first phase iton proyekto nga titikangan niya nga tuig, may ada haros 100 million pesos nga pondo para hini.
Iton pauna nga trabaho inuupdan hin pag-imo hiton una nga 1.2 kilometros hin konkreto nga kalsada nga 4 lanes may da drainage ngan bicycle lanes. Dako ini nga bulig nga dahiton mga burunganon labi na hiton maihahatag hini nga suporta para hiton kauswagan hiton syudad. Kaparte inihin mga pitad para mapaursa iton ekonomiya ngan panginabuhi hiton mga tawo. Sumalakan Engineer Manolo Rojas, District Engineer hiton Eastern Samar District hiton DPWH, ini nga proyekto insigurado nga makakaduso hiton kauswagan hiton Borongan. One of the main causes of underdevelopment is the lack of roads. The lack of access to our production and development areas is a cause for stagnation to our capital city. The town center sometimes choke due to congestions. This will add up to the cost of our daily living. In CY 2018, the Borongan City Diversion Road started as a feasibility study to construct a 16-kilometer four-lane roads. May ada tulong nga tulay nga hihimuon para magdurugtong ini nga kalsada. Kung makumpleto na ini, iton gastos in ginbabanabana nga maabothin 1.3 bilyon pesos. Haiya nga bahin nagsaring hi Governor Ivardone nga iniin sa nga sinyal nga iton mga burunganon inandam na para hiton mga ayat para hin kauswagan. Kadungan hini nananawagan iton gobernador nga kunta diri pag-ulang-ulangon hiton mga nagtatag-iyahin mga tuna anasabi nga proyekto. Itakan lang hangyo. Sana naman buligan kita itong city government, mga barangay officials, pagkumbinser hit aton aagyan na kalsada, itong road right of way. Kay normally, historically, even in other areas, itong kalsada nasanggal di na itong road right of way. Kay iba nga mga taga na itong tuna nasingamot, minamahal, etc., nadiri, etc., etc. Sana magburublig kita kay ito nga iyo nga agian nga tuna mahatasid value ito ni buti man na ito nga di ta kay babaydan mga nito but more importantly importante sana diri kita maging instrumento hin pag-ulang-ulang hin kauswagan. Iton 888 ACY Construction amo iton magtatrabaho iton first phase ni nga bypass road. Diri pa madeterminer kung saan mahuhuman ini nga kalsada pero ginsisiguro iton ikinatuig nga alokasyon para hini labi na nga prioridad ini hiton aton kongresista. Rehabilitasyon iton Loom River dinhi Borongan in Gintikangana. Ma-report ni Manny Arago. Ginbuhat ang Loom River Cleanup kaninahan aga pangungunahan City Environment Natural Resources Officer Mr. Marlon Ortiguesa. Kaupod ang mga empleyado han City Government han Borongan. Iniansyahan ng magkakasunod ng mga paglinis ang salog han Loom como usang rehabilitation project para naton kalilbungan din hiya syudad han Borongan. Sumalapakan Mr. Ortiguesa ang Loom River inasalahan mga salog nga angay isalbarangan proteheran habugos nga probinsya. Pamatiitaan iyang mga pamahayag. So, adi kita yan na para itong river clean up itong Loom River, and we have Mr. Marlon Ortiguesa, itong Senrohan, City of Borongan. So, sir, maupay nga aga. So, ini nga itong Loom River clean up in Tinikangan Palaya ng Adlaw. So, this is going to be a series of clean up drives. Okay. So, ino itong nagdudumarang ahensya talaga. So, ini nga itong activity, the DNR, the Centro Office of the DNR, kaya itong lead agency na kaya na nag-initiate. So, kita po-participate lang kita. Kaya nung Loom River in particular? Ang buta, era kasi ini nga Loom nakakuha na kita niya na itong ating rehabilitation. So, siguro din hira-hira pag-activity gihapon Loom. So, ini nga cleanup drive would probably lead in parang yung tourism prospect para itong Loom River? For cleaning gihapon nga, may nakamang balao dito
Clean Water Act na ito natin 67 so the Water Code of the Philippines. So we have to clean ito natin mga rivers. Para kasi mga biodiversity nga na-star, we need to protect them. Kirinot mga participants ini nga itong cleanup drive. So ini, city la ini ana, city. Ali atong mga taga-dinar at ganggang. Ambot kung ano nga mga agency na gina-invite dire kita maaram. Pero city employees pala Mga ini. city employees Okay, so first of a series pala ini. Hindi man natin mahukuman din pag rehabilitatein sa kabeses series la. of activities take ang yan nga February up to December. So we'll have a plan by March synchronized clean up dire iton doon but nga tanan nga mga rivers within the Borongan City. So asit aton pag activate by March. Dito ito natin water code. Ito natin clean water act balangon. Sir, siguro pag-imbitar nala para ito natin mga magkarulaw para pag-cooperar, para itong pag-maintainer or pagbulig man itong cleanup drive para itong rehabilitation ng Lom River. Itong publiko kung ma-conglete as help for the cleaning of our rivers in Borongan. So dapat natin limpyuhan ito natin kapaligiran diri laha water but also ito natin surroundings. Thank you. Damang salamat, sir. Niyan mga naglabay nga tuig anaton mga salog ang ginihimo nga hapilanhin basura. Pero darahan pag kinahanglan nga tuhayon ang pagmaneho anaton mga basura mahugot nga gindidiri na ini. Kinikitaan gihapon hinda ko nga potensyal ha turismo itong malinis nga Loom River como hinusang river cruise destination dinhi Borongan City itong masunod nga mga panahon. Para ang Eastern Summer News Service, Manny Arago. Napoy-poy na ang wildfires dito inihambukid ha Malubago, habong tuhiton marabot. May report ni Aboy Abayan. Wildfire ang bukid haranihan barangay Malubago hamarabot Samar. Kung may nunungduman kakulog nga adlaw nagtikang ang pagkasunog dinhi nga dapitran bukid. Naparong ang kalayo kagabi ngan waray makaabot ang mga residential area han barangay. Pero nga nangakulog may ada kinikita lagi hapon nga mga aso nga tikang dibto hakaluyo naman nga bukid. Kung manunungduman dili may barangay Malubago ang wildfire. May adag gihapon mga wildfire ang mga kaharani nga lugar sugad han kabukiran han barangay Pinalanga han pareho nga bungto. Sumala ang Facebook post kan LGU Marabot han una pa nga simana ini nga mga kalayo. Sumala gihapon ini nga post kinukurian ang Bureau of Fire Protection o ang mga bumbero in pagparong han kalayo tungod ang kahataas ini nga mga lugar nga nasusunog nga diri kaya abuton sin mga bumbero. Ginaaligar na tikang kaugahan mga natumbang nga mga tanungan puno durante han bagyo Ursula nga pintas han sirak ang gintikangan han natura nga wildfire. Pero pagbig-on han LGU hamarabot diri natural occurrence ini nga panhitabo. Ngani nagbig-on ang LGU Marabot pinaagi han natura nga post nga diri natural occurrence ang sunog kundi ginaligar nga may adat tawo nga nagdagpot sumala daw han punong barangay nga Hirine Cacharo han barangay Pinalanga. Sumala padida hini nga post han Marabot LGU ang weather forecast han petsa han pagtikang han sunog han Enero 28 ngan 29 25 nga dahin 28 degrees Celsius la ngan partly cloudy ngan diri daw magiging rason ang sirak han pagpatikang han kalayo. Hapag kaya na aton laging kaklaro nga naparong man ang kalayo dapit didiha may Malubago pero padayon ang sunog ha iba nga parte han kabukiran nga nagpapadayon man liwat ang investigasyon ng mga otoridad kaupod na ang DFE para mahibaruan ang tinuod nga kausa hini ngan kung may ada ba talaga tawo nga kinahanglan magbaton hini. Ginaad man pagihapon ang danyo sa mga tanom ng mga propiedad durante han sunog. Hapag kaya na ang TNT ngan han DFE padayon ang monitoring hapag sigurado han katalwasan han mga residente.
kung manulong-duman, dida gihapon han 2014, kahuman han Bagyo Yolanda, sugad nga wildfire gihapon ang natabo, haharos pareho nga kabukiran. Live tikang didihan awaan Eastern Samar, Aboy Abayan para han Eastern Samar News Service. Padayon nga ginbabantayan itong Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development iton NCOV status dinhi hariyon 8. Haya na duha pa nga persons under investigation ang ira nakilala nga nagdadara na total nga 4 nga PUIs dinhi aton rehiyon. Iton ikatulo nga person under investigation in usa nga 55 anyos ang edad nga lalaki tikang ha Leyte province. Nagbiyahe ini tikang ha Israel nga naglayover dito ha Hong Kong. Nagbiyahe ini tikang ha Manila nga daha Tacloban niyan han Enero 25 ngan inabathin mga sintomas niyan han Pebrero 2. Naka-confine na ini nga naka-isolate didahin usa nga ospital. Samtang iton ikaupat nga PUI in usa nga 22 anyos iton edad nga babae nga taga Samar province. Nagbiyahe daw ini ngadto ha Hong Kong niyan han Disyembre 23, binalik ka Manila niyan han Enero 4. Enero 19 han magkaada hini sipon hiranat ngan solhan iya butol ngan Pebrero 2 binalik an hiranat nga nagkamay-ada na nagkamay-ada na upod nga sulhin ulo sanglit pinakaduna ini ha ospital. Kapag kaya na nakakwarantina inihin 14 kadlaw o nga da hitontak na nga magnegatibo iton resulta iton iya laboratory test. Ginmo-monitor na iton DOH Eastern Visayas ang mga tawo nga posible nagkamay-adahin contact nga da sabi nga mga persons under investigation. Tinatawag inihira nga persons under monitoring o mga tao tikang hiton mga nasod kundiin may da kumpirmado nga mga kaso hin NCOV pero diri tikang ha China. Iginhayag itong Department of Education nga ira postpone itong 2020 palarong pambansa ngan iba pa nga mga regional sports events dara itong novel coronavirus. Nagsiring hi DepEd Secretary Leonor Briones iton palisiya yana amo iton para hin temporaryo nga pagpaudong hini nga mga aktibidad dara kay magtitiro kini iton mga estudyante, mga magturutdo ngan mga kag-anak tikang ha iba-iba nga mga rehiyon. Importante yan nga malikayan anay iton pagkatitiro kindamo nga mga tao didahin usa nga lugar. An palarong pambansa bubuhaton kunta Marikina City yan nga Abril kundiin haros 30,000 katao ang ginlalauman nga matambong. Ginlalauman gihapon nga makakapalusad hinduga nga detalye itong Department of Education bahin hini pinaag hinusa nga memorandum. Kadungan hini ginaagat ni Secretary Briones itong mga eskwelahan nga likayan ana itong mga field trips. Diri daw gihapon kinahanglan niya nga igsuspender itong mga klase pero nakikipagsumpayan hira itong mga local government units bahin hini. Habag kaya na 80 katao itong ginbabantayan itong Department of Health sa bugos nga Pilipinas darahin posible nga infection itong novel coronavirus. Magpapadayon itong mga sumat kataliwan hin mga pahinumdum. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng oray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga dikang newsroom and Eastern Samar News Service. Este News. May ada mga kabataan, mga batanon, nga tinatabangan na itong kinabuhi. Damo aira, itong may ada na babarakan, unahadlukan. May ada naman na diri na nga nihin kabuhi. Tungod kay kaira pag-abat o pagtanaw, waray nakarawat unahi gugma haira. Usahay, ginbabasol pangari nira an ira mga kag-anak. Tungod hindamo nga mga problema nga natikang ngahaw han ira pamilya. Kapag katinuod, maupay itong kinabuhi. Waray mas mamaupay pa kay han kinabuhi. Kay kung mahiintindihan la, bisan pangani ang mga problema, mga kabarakan, mga ayat o mga challenges,
Nakakabulig ini base pakusgon an kasing-kasing an kada tagsa o an kinabuhi. An batanon nga nadiri o nga diri naagihin kakurian. Natitigurang nga maluya, malubay, oray kusog, o diri nagiging malipayon. Sanggit ayaw igraot hinbuot kung usahay naagi hindamo nga mga pagsubok han imo kinabuhi. Lugod, pagpasalamat nga buhi ka. Lilipas ang lahat sa mundong pansamantala, ang hapis at tuwa kapag dakay nawawala. Bukas darating din ang araw, di tayo masisilaw sa ginto't pilak na naagaw. Habang buhay nating kasama, araw ng may pag-asa, liwanag ng daigdig ang ngalan niya. Lilipas ang lahat sa mundong pansamantala, ang hapis at tuwa kapag dakay mawawala. Bukas darating din ang araw, di tayo masisilaw sa ginto't pilak na naaagaw. Habang buhay nating kasama, araw ng may pag-asa, liwanag ng daigdig ang ngalan niya. Kailan Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng oray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga kadauhan. Este News, mga notisya nga dikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. O 50 didan 331 nga mga pasaheros nga posible nagkamay-ada in contact han duha ka tawo nga kumpirmado may ada nCoV virus dinhi ha Pilipinas an nahitud dyan na han Department of Health. Ini nagpapakita hiton mga gaps diriton kanan gobyerno protocol bahin hiton pagbilinghin posibleng mga suspects. Inan pahayag ni Health Secretary Francisco Duque han aruon ni Senator Nancy Binay ang progress report dida hiton mga paniguro nga makilala ano sabi nga mga tao. Inamin ni Secretary Duque nga makuri ini. Iton Pilipinas in may ada na duha nga positibo nga mga kaso hiton nCoV usa nga 38 anyos ang edad nga turista tikang ha China nga naniya kaupod nga 44 anyos ang edad nga lalaki nga namatay na. Ang duha inabot nga hiti kang ha Hong Kong. Napansinhan mga senador iton sugad nga kakulang hin komunikasyon habot nga hiton Department of Health, Civil Aeronautics Board nga hiton Civil Aviation Authority of the Philippines. Gimo-monitor itong Department of Health itong posible nga ikatulong nga kaso itong novel coronavirus o itong 29 nCoV ARD dinhi ha Pilipinas. Inamin ni Secretary Duque ini nga posibilidad pero buwas na daw nira ipapagawas itong report. Waray na maghatag pa hindugang nga detalye ang Secretary, waray gihapon niya magsiring kung ang pasyente inti kang Bahawuhan City dito ha China.
Inaprubahan ng Kamara didang third ngan final reading ang House Bill 5829 o itong Good Manners and Right Conduct Act. Karuyag iton mga magbabalaod nga maging mandatory itong GMRC tikang kindergarten nga dahiton grade 3 hangatanan nga mga public ngan private schools. Ang version ng Senado inaprubahan na halibel pala hiton komite pero kinahanglan nga maaprubahan ini dahiton second ngan third readings. Kung maging balaod itong GMRC in magiging kaparte na hiton edukasyon sa pagpapakatao curriculum hiton departamento. Tututduan iton kabataan bayin hiton human dignity, respeto hiton kalugaringon ngan pagserbe hiton iba dida ha komunidad. Speaker Alan Peter Cayetano inusahan mga principal authors hanasabi nga balaod noon. Aprubahan iton House Committee on Constitutional Amendments ang ira report bayin iton iginpuproponer nga amyenda nga dahito 1987 Constitution. Ginkumpirma ni Representative Rufus Rodriguez nga nagsaring ngan usa pa nga hearing bayin iton proposals iton kanang DILG Interagency Task Force on Constitutional Reform in bubuhaton hiton Pebrero 12 antes sara magburutos iton individual nga mga probisyon didahan proposal hiton IATF. Naglalaom ni Rodriguez nga maaprubahan ini hiton ika-26. Una hinigin bawihan komite ang Charter Change Resolution nga inaprubahan niyan han Disyembre kataliwan igsumiterhan DILG ang ira mga proposals. Ngan para iton mga sumati kang halangyaw, igsasara hiton Macau, iton ira mga kasino sa kubin 15 dias, kataliwan makumpirmahan mga otoridad didto nga duha pa nga mga residentes infected hiton novel coronavirus. Darahini naabot na napulo iton ihap hiton mga infected. Nagsiring ni Macau Chief Executive Ho Yat Seng nga iton mga natrabaho ha gobyerno indiri inaanay makadto pa mga opisina lugod magtatrabaho nala ini ikang haira mga panimalay. Iton gobyerno in maghahatag la gihapon hin emergency services. Ang pinakabago nga pasyente inusa nga 57 anos ang edad nga lalaki nga nagbiyahe ngadto ha Guangzhou. Ang mga pasyente inya na nakakwarantina na didtohin mga ospital. Nananawagan iton mga otoridad didto nga likayan anay hiton mga tao iton pagginawas tikang hiton ira mga balay. Waray pa naman daw nira plano nga igsara iton border nga hiton Chinese mainland. Dara kay kadam-an hiton mga nagtatrabaho ha Macau in mga taga Zhuhai dito in mainland China. Nakikipagsumpayan gihapon hira nga dahiton mga taghimuhin mga face masks nga masiguro nga may ada nira eksakto nga supply hini. Diri naman kinahanglan nga mag-imponerhin mga travel ban iton magkaiba-iba nga mga nasod didahiton mga paniguro nga makontrol iton pagsarang hiton novel coronavirus. Sumala iton World Health Organization diri kinahanglan ini nga mga pitad nga makakaulang hiton international trade and travel para la makontrol iton pagsarang han virus nga naging hinungdanahin pagkamatay hin sobra 300 ka tawo dito at China. Sumala iton WHO diri angay magpanik iton mga tawo nga iton tsansa nga magsarang iton o nga magsarang hinhaluag ini nga virus gawas iton China inguti ay manla. Ginbabatikos kasi hiton China in pipera nga mga nasod nga nagpupugong hiton mga incheck nga makasulod nga dwa ira tagsa-tagsa nga mga nasod damo pa hini ang nagkanselarhin mga flights nga dwa China nga diri napasulod hiton mga Chinese citizens. Iton WHO in magpapadarahin grupo hin mga eksperto nga dwa China para investigaran ini nga outbreak hiton bag-o nga coronavirus. Sumala pa haira ini nga misyon inusa nga technical mission ngan posible upod hiniin mga eksperto tikang hiton Centers for Disease Control ha Estados Unidos. Inan kabugusan han mga notisya nga nahikay han Este News. Amoy ni Eden maupay nga oras. Salamat ha iyo nga tanan. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng waray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga kadauhan. Este News, mga notisya nga dikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Kung problema mo hin kapaso it panahon, magtanom ka hindamo nga mga kahoy. Kung problema mo hin dagko nga mga baha, magtanom